Yeah, pakikitaan ko kayo ng isa. Ayan. Sinabi ng GMA News, 36 minutes, wala daw kinikilingan niya na today, April 7. Sabi dito, look, meron pang gano'n na, look! President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. presided over the Uplift Committee meeting today, April 7. To review the recommendation of the Development Budget Coordination, etc., etc. Ayan, pinakita nila, nandiyan dyan si Bongbong. Tapos, meron pang image dito na naka-blurred. Tapos, sa ilalim, nandiyan dyan si Pangandaman tsaka si Gatchalian. Gumawa ang GMA News ng photo collage ng usapan na yan. Siyempre, pag nabasa ko tong balitang to, anong iisipin ko? Ay, buhay pa siya. Kasi April 7 nandoon siya hindi ba? Yun ang ko ngayon, yun ang paniniwalaan ko. Ngayon, eto ang problema mga bossing. Wait lang maglalagay ako ng isa pang image dito ha. Wait lang. Maglalagay ako ng isa pang image dito. Wait lang ko lang. Ipapakita ko sa inyo. Eto ngayon ang problema natin mga bossing. Ang problema natin, yan yung balita nila, magaling ang mata ng mga Pilipino. Ayan, tingnan ninyo ito. Huli ka. Yung binlurred nila na picture kanina, nung nilinawan at may kuhang malinaw, ayan nakalagay 2024. 2024 mga bossing. Tingnan ninyo yung diferensya. Ito yan. Ito yan, yung na yan, yung may bilog na yan. Makikita mo, binlur nila. Para hindi makita yung date. Binlearn nila para hindi makita. Kasama sa report nila yan sa social media. April 7, today. Look, may ganun pa sila. Hindi ba peking balita ito? Tapos nung chinek natin ng maigi, ito yung lumabas, mga bossing, April 2024. Sino ngayon ng fake news peddler? Yung mga vlogger na naglalabas ng mga panggagago nyo sa Pilipino o kayo? Sinong pinaglololoko nyo? Sabi dito sa image na ito, ayan 2024. Nakita mo ba dyan si Bongbong Marcos? Sinong katabi ni Bongbong Marcos dyan? Ayan si Recto, katabi ni Bongbong Marcos dyan. Tingnan mo dito. Tingnan mo dito sa picture nila. Nasan si Bongbong Marcos? Nasa gitna. Hindi ba itong unang picture? Nandiyan dyan si Marcos sa gitna. Tapos magkatabi si Gatchalian tsaka si Pangandaman. Dito naman sa may malaking picture na may bilog, wala naman dyan si Pangandaman. Ay, si Pangandaman. Wala naman dyan si sino yung ulol na yan? Yung babae na taga DTI? Si Roque. Wala naman si Roque tsaka si Gatchalian dyan na magkatabi. Pero dito sa may kaliwang picture, si Bongbong nandoon sa gitna. Wala naman siya sa gitna doon sa binilugan. Pero isinama ng GMA News yung picture na yan na may bilog. Anong ibig sabihin yan? Tinatarantado nyo Pilipino. Tapos ang headline ninyo, look, President Marcos presided. Tapos today, April 7. Tapos biglang lalabas ganito. Biglang lalabas ganyan. Lumalabas April 2024 pa pala yan. Di ba tinatarantado nyo Pilipino? Sino ngayon nagkakalat ng peking balita? Bakit hindi mo idemanda yan? Gago pala kayo tarantado pala kayo ngayon, huli kayo sa akto. Paano nyo ngayon ipapaliwanag yan? Paano pa natin masasabi na fake news si Claire Castro? Anong sabi ni Claire Castro nung nakaraan? Sabi ni Claire Castro nung nakaraan, wag nyong ipahid. Sino ba ang nagtraidor? Sabi niya kay di ba? Sabi ni Amy Marcos na nabudol na April Fools pa. Sabi niya, kung ikaw ay talagang laban sa katiwalian at korupsyon, bakit hindi mo ireklamo yung nakalang administrasyon? Doon nagsimula yung korupsyon. Tarantado din talaga Doon daw nagsimula yung korupsyon nung panahon ng nakaraang administrasyon. Ganon ka fake news peddler si Claire Castro. Anong reason niya? Anong pinakita niyang ebidensya? Wala. Hindi ba dapat yan ang idinidemanda? Dapat yan ang tinatanggalan ng lisensya pagiging abogado dahil sinungaling? Kailangan pagka nag-akusa ka, may ipakita ka. Walang insertion nung panahon ni Pangulong Duterte. Walang mga ganun na nangyari. Ang daming mga nangyaring project nun Ngayon wala ito, tingnan ninyo itong balita na ito. Hindi, pero bago itong balita na to, yun nga, yung tungkol dyan sa cancer na yan minsan mag-speculate ang tao Bakit ba pinipilit nila yung impeachment ni VP Sara? Bakit ba parang nila, ipinupush nila yung impeachment? Bakit hindi pa nila dalhin yung impeachment ni VP Sara sa Senado? Bakit nila binibitin dyan sa Kongreso? Kasi nga, gusto nila na na sirain si Inday Sara kasi hindi talaga nila maipapa-impeach si Inday Sara.
Hindi nila may ipapa-impeach kaya gusto nilang sirain si Inday Sara. Patuloy-tuloy yung kanilang propaganda na ayaw sumagot ni Inday Sara, hindi humaharap si Inday Sara. Paulit-ulit din nating sasabihin na hindi dapat humarap si Inday Sara diyan sa Kongreso. Dahil ang trabaho lang ng Kongreso maghanap ng probable cause kung may probable cause for impeachment. Pag may probable cause for impeachment, dinadala na yan sa Senado, doon dapat si Inday Sara humarap. Kapag si Inday Sara hindi humarap sa Senado, kapag si Inday Sara pinatawag na ng Senado at hindi humarap sa Senado, ayan, problemang malaki yan. Ibig sabihin, talagang tinatakasan ni Inday Sara yung kanyang yung accountability. Pero diyan sa Congress, walang accountability na dapat na ipagtanggol ni Inday Sara yung sarili niya diyan because it's a done deal already. Na-impeach na siya diyan last year, ba't pa siya pupunta diyan? O pinatatagal na lang ng Congress yan kasi alam nila diyan daw sa Congress, di umano ito ayaw na daw ng mga congressman yung impeachment na yan dahil masisira yung kanilang mga kinabukasan sa politika pagdating ng 2028. Visayas at Mindanao, yung mga tao sa Visayas at Mindanao nag-aabang na kung yung mga congressman nila ay pipirma dito sa putang ng impeachment na ito dahil sigurado ipapatalo na nila yung mga congressman nila dyan. At kung sakali man, ako congressman, pumirma ako dyan sa impeachment ni Inday Sara, sigurado ako, ang laki na ng gastos ko, ang laki na ng ibabayad ko sa mga tao. Kasi dati, nung hindi galit ang tao sa akin para iboto ako, magkano lang ibabayad ko. Ngayon nagalit ang tao dahil pumirma ako sa impeachment ni BP Sara, kailangan ko magbayad ng sobra-sobra. So ang aking kapital para sa manalo lang sa eleksyon, mas malaki. So mas malaki yung kakailanganin kong pera para manalo lang ako. Kaya yung mga congressman ngayon, nagdadalawang isip na sila. Kasi pag pumirma ako sa impeachment ni BP Sara at nalaman ng constituents ko na mga Duterte supporter, 32 million yan. Yari ako, baka manalo na yung manalo na yung kalaban ko sa susunod. Unless yung kalaban ko bilin ko para wag na siyang tumakbo, para mag-isa na lang akong tumakbong congressman dito. Ang matatapang lang napipirma dyan, mga bossing, yung mga walang kalaban sa mga distrito nila. Yung mga binabayaran nila, yung mga kalaban nila sa distrito nila. Di umano katulad ni Martin Romualdez. Oh. Ganun yan. Oh, so ngayon minamadali nila yung impeachment kasi nga may bali-balita din naririnig tayo hindi to confirm. Pero ang issue kasi dito, mga bossing, kapag si Bongbong Marcos namatay ngayon dahil sabi nga nila may stage 4 cancer daw. Kapag namatay si Bongbong Marcos ngayon, putragis yari na. Magiging presidente bigla si Inday Sara. O so pag naging presidente si Inday Sara, naku po. O lalo na mawawalang kwenta yung impeachment niya. Pag naging presidente si Inday Sara, as early as now, hindi pa ready yung mga alibay ng mga magnanakaw sa Congress, hindi pa ready yung kanilang mga visa papunta sa ibang bansa para magtago. Pucha, sisimulan na kagad ni Inday Sara yung mga investigasyon sigurado patungkol dyan sa flood control at mga magnanakaw sa Pilipinas. Hindi involved ang mga Duterte, kaya sigurado ako na talagang tatamaan mga senador at saka mga congressman talaga dito sa pag-iimbestiga na ito na gagawin ni Inday Sara. Kaya yung kinakatakot nila. Kaya ito si Bongbong Marcos, ginagawa nila ang lahat para mapahaba ang buhay ni Bongbong Marcos, matapos ni Bongbong Marcos yung 2028 para may at least kahit papaano 70-30 sila. 70% mananalo si Inday Sara, 30% may pag-asa sila na hindi manalo si Inday Sara. At least may pag-asa sila. Kesa pag namatay si Bongbong Marcos, walang eleksyon na magaganap, biglang magiging presidente si Inday, patay sila. So ngayon ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, maitawid lang ni Bongbong Marcos hanggang 2028 yung kanyang buhay para hindi maging presidente si Inday Sara. Because from now on until 2028, sisirain si Inday Sara in the hopes na matalo siya sa 2028, which is alam natin hindi mangyayari yun. Tang-ina ninyo, inaantay na namin yung 2028, ang tagal nga Gusto na talaga namin bumoto, putang ina ninyo, baka mabutas yung papel sa pagdiin namin sa pangalan ni Inday Sara pag tumakbong presidente yan sa 2028, mga hayop kayo. Kaya ganyan ang sitwasyon ngayon dyan sa Kongreso. Aligaga sila. Oo, kabado sila, hindi na nakakatulog yung mga, alam nyo ba? Na nung mahal na araw, putang ina, nagsipagdasalan ng mga yan na sana wag munang hindi totoo yung stage 4. Sana hindi totoo yung stage 4. Sana buhay yan hanggang 2028. Kasi, imagine mo kung mamatay bukas yan, antimano susumpa si Inday Sara, siya na kagad ang presidente. Putang ina, lahat ng gawin ni Inday Sara legal. Lahat ng pag-iimbestiga ni Inday Sara legal. Patay kayo. Tang ina ninyo. O